Not good. Look! We gotta get out of here! Ah, suckers! We're not gonna make it! We're gonna make it! We're not gonna make it! That was fantastic. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy adventure film na tinatawag na Jumanji: The Next Level. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Celia May Villarreal, si Relo Lanet Jr., JB Movie Recap, Jenny Golos Ino, Michael Abenales, MJ Cooper, Sofia Kim Flores Landido, Stian Palma, Susan Hep Olan, Tio Ewak, at Ronel Lacno from Jensen City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang kwento 3 taon matapos sirain nina Spencer, Fridge, Bethany, at Martha ang Jumanji. Matapos nilang magtapos sa high school, kanya-kanya na sila ng buhay pero nananatiling konektado sa isa't isa sa isang group chat. Nagplano silang magkita muli sa Brantford ngayong holiday season. Pero si Spencer, nahihirapan makibagay sa bagong buhay niya sa New York. Araw-araw siyang nagsusumikap at halos hindi sapat ang kinikita niya sa trabaho. Nakipaghiwalay din siya kay Martha dahil sa kanyang mga insecurities. Isang araw, umuwi siya sa bahay ng nanay niya at nadatnan doon ang matigas ang ulong si Lolo Eddie, na pansamantalang nakikitira sa kanila. Kinagabihan, kinausap ni Spencer si Lolo Eddie tungkol sa mga kaibigan niya, kung anong nangyari sa kanya, at kung paano niya gustong maging isang taong kayang gawin ang kahit ano. Sasabihin ko lang, ito na ang pinakamagandang panahon sa buhay mo. Ayusin mo ang sarili mo, kasi hindi na ito mas gaganda pa. Pababa na mula rito. Maya-maya, naalala ni Spencer ang mga alaala niya sa Jumanji at bilang si Bravestone. Bumaba siya sa basement at inilabas ang luma at sira-sirang game console na tinagaw niya kasama ang cartridge ng laro. Hindi niya makalimutan kung gaano kasaya maging si The Rock. Kinabukasan, nagkita-kita sina Fridge, Martha, at Bethany para sa brunch sa Norris Restaurant, gaya ng kanilang napag-usapan. Habang wala pa si Spencer, binisita si Lolo Eddie ng dati niyang kaibigan na si Milo Walker. Pero halatang hindi natuwa si Lolo Eddie sa pagdating niya. Samantala, naghihintay pa rin sina Fridge, Martha, at Bethany kay Spencer, pero hindi pa rin siya dumadating. Kaya napagdesisyonan nilang puntahan siya sa bahay nila. Pagdating nila roon, nakilala agad ni Lolo Eddie si Fridge, dahil kababata siya ni Spencer, kaya pinapasok niya ang tatlo. Nakilala rin ni Fridge si Milo, dahil dati nilang paboritong kainan ang Noah's Restaurant, na noon ay tinatawag pang Milo and Eddie's. Magkasosyo kasi noon sina Milo at Eddie sa pagnenegosyo ng kainan, pero nang ibenta ito ni Milo sa bagong manager, doon nagsimula ang suman nila ng loob. Habang hinahanap nila si Spencer, bigla nilang narinig ang malakas at nakakakilabot na tunog ng tambol ng Jumanji. Baka heater lang yan, sira kasi. Pero hindi kapani-paniwala ang narinig nila kaya bumaba sila sa basement. Doon nila nakita na sinubukan palang ayusin ni Spencer ang console ng Jumanji. Dito nila naisip, ano man ang dahilan, bumalik si Spencer sa loob ng laro. Alam ni Martha na hindi kakayanin ni Spencer ang game mag-isa, kaya kailangan nilang sundan siya para tulungan. Parang alam na rin ng laro na gusto nilang sumali, kaya bigla silang hinigop papasok nang hindi man lang nakakapili ng avatar. Naiwan si Bethany. Pagdating sa loob ng game, napunta si Martha ulit sa gubat bilang si Ruby Roundhouse. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya si Dr. Smolder Bravestone at inakalang si Spencer iyon. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang malaman nilang kasama rin sa laro si Milo, bilang si Mouse Finbar. Anong kalokohan to? Nasaan ako? Si Fridge naman ay naging si Shelly Obron, dahilan para lalo siyang menas. Ipinaliwanag ni na Martha at Fridge kina Lolo Eddie at Milo na nasa loob sila ng isang video game. Sinagip ni Martha si Eddie mula sa isang hipo, pero habang nagpapaliwanag si Fridge, nilamon siya ng isang higanteng ahas at nawala ang isa sa kanyang mga buhay. Maya-maya, napansin nila ang eroplano sa langit na ikinagulat ni na Martha at Fridge. Lumabas na ang piloto nito ay si Nigel, ang NPC na nakilala nila noon. Ipinaliwanag ni Nigel ang bagong misyon ng Jumanji. Nakasaad ang lahat sa liham na ipinadala ko sa'yo, Dr. Bravestone. Siguro dapat basahin mo ito ng malakas. Ayon sa sulat, may isang malupit na warlord na ang pangalan ay Jurgen the Brutal. Ninakaw niya ang Falcon
Falcon Jewel, ang batong nagbibigay buhay at kasaganaan sa lupain ng Jumanji. Dahil dito, nagkaroon ng tagtuyot at paghihirap sa buong mundo ng laro. Si Jurgen din ang lalaking pumatay sa mga magulang ni Dr. Bravestone noong bata pa siya. Kaya ang misyon ng grupo ay makuha ang hiyas at itaas ito sa araw para mailigtas ang Jumanji. Pagkatapos ibigay ni Nigel ang mapa, inihatid niya ang grupo sa disyerto kung saan magsisimula ang kanilang misyon. Samantala, sa totoong mundo, hindi pa rin makapasok si Bethany. Kaya naisip niya kung sino ang pwedeng makatulong sa kanya. Balik sa loob ng laro, nakakita ang grupo ng isang sirang buggy car. Maya-maya, may dumating na ostrich. Ginamit ni Milo ang kaalaman ni Mouse bilang zoologist para ipaliwanag ang tungkol sa ibon. Sa kasamaang palad, gaya ng karamihan sa matatanda, sobrang bagal niya sa pagpapaliwanag. Kaya hindi niya agad nasabi na delikado ang ostrich, at nalaman iyon ni Lolo Eddie, sa masakit na paraan. Kinagat siya at namatay. Napapatay ko ba si Eddie? Dahil sobrang bagal ko magpaliwanag. Tulad ng lagi niyang sinasabi. Bumalik si Lolo Eddie sa laro pero may natitirang 2 buhay na lang siya. Mula sa malayo, nakita nila ang akala nila'y sandstorm, pero herd pala ito ng mga ostrich. Wala silang choice kundi sumakay sa buggy at tumakas. Si Lolo Eddie ang nagmaneho at tumalon sila mula sa bangin para takasan ang mga ostrich. Pero sobrang dikit ang pagkakaligtas nila. Matapos asarin ni Eddie ang mga ostrich at ipagyabang kung gaano siya kagaling, pinakita sa kanya ni Martha kung paano buksan at gamitin ang listahan ng kakayahan ng kanyang avatar. Pareho pa rin ang powers niya dati, pero may bago siyang kahinaan, Switchblade. Kinabahan si Martha kaya chinek din niya ang powers niya. May nadagdag din, nunchucks. Si Milo naman, nadagdagan din ng bagong ability, linguistics, ang pag-aaral ng mga wika. Makes sense dahil mahilig siyang mag-aral habang nasa biyahe. Pero kawawa si Fridge, nakalap pa rin siya sa katawan ni Shelly. May bago rin siyang ability, pero may 3 bagong kahinaan, init, araw, at buhangin. Di naman siguro problema yan. Hindi naman tayo nasa gitna ng disyerto o kung anuman. Sinubukan niyang mag-build ng endurance, pero halatang imposible para sa kanya. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay patungong oasis, ayon sa instruction ni Nigel, para hanapin ang prutas na tinatawag na desert berry. Pagdating sa bayan, isang misteryosang babae ang lumapit kay Lolo Eddie at sinubukang akitin siya. Pinangunahan siya nito patungo kay Jurgen at sa mga tauhan nito, kasama ang kahon na may lamang hiyas. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang babaeng magnanakaw ang nagnakaw ng susi sa hiyas, pero pinigilan siya ni Lolo Eddie habang tumatakas. Napansin ni Martha na kakaiba ang kilos at pananalita ng babae. Doon niya na-realize na si Spencer pala ito, nasa avatar ng isang babae. Bago pa siya mapatay ni Jurgen, napatay muna siya. Pero nakita nila itong muling nabuhay sa labas. Nagulat si Spencer nang makita ang grupo. Ipinaliwanag ni Spencer na sobrang na-miss niya ang feeling na maging si Bravestone, isang taong kayang gawin ang lahat. Kabaliktaran ng nararamdaman niya sa totoong buhay. Kaya pusa siyang pumasok muli sa laro. Pero imbes na maging si Bravestone, napunta siya sa bagong avatar, isang specialist sa pagnanakaw. May bagong kahinaan siya, Palan. Matapos nito, muli silang nakita ng misteryosang babae kanina, na siya palang ex ni Bravestone. Binalaan niya sila na may plano si Jurgen, ipagpalat ang hiyas sa magkakapatid na kababot para bumuo ng alyansa. Kailangan nilang maagaw ang hiyas bago mangyari ito. Kung hahawakan mo yan, papatayin kita. Sinubukan niya ang mga abilidad ni Ruby, pero aksidenteng nahulog ulit siya sa lawa, at nagbalik sila sa kani-kanilang katawan. Oh no. Ayoko maging map guy. Samantala, sina Milo at Spencer ay abala sa pagkuha ng mga kamelyo. Si Milo sinusubukang kausapin ang mga ito gamit ang zoological knowledge niya, habang si Lolo Eddie sa labas ay masayang nakikipagsuntukan sa mga tambay sa kalsada. Doon siya napansin ni Switchblade. Sa kabutihang palad, nakatakas ang 3 sakay ng mga kamelyo na nakumbinsi ni Milo. Nagkita-kita silang lahat sa labas ng bayan kung saan naghihintay na sina Fridge at Martha dala ang desert fruit. Sinundan sila ni Switchblade at ng mga tauhan nito, at gustong harapin ni Lolo Eddie ang mga ito, pero pinipilit siya ng grupo na tumakas na lang. Bigla silang binaril ng missile ni Switchblade, tinamaan ang buong grupo at nawala ang tig-isang buhay sa kanilang lahat. Ano yun? Nagpatuloy silang maglakad pero patuloy pa rin sa pag-aasaran sina Lolo Eddie at Milo
hanggang sa nagdesisyon silang tapusin na ito. Ipinakita ni Milo ang galing niya sa Tai Chi na pinag-aralan niya ng ilang taon pero biglang natigil nang bigla siyang sapakin ni Eddie. Tumama siya sa bato at nadaganan, kaya natira na lang ang huli niyang buhay. Nagpatuloy sila sa biyahe hanggang sa marating nila ang mga tulay. Si Fridge ang naging taga-direkta kung paano ito tatawirin batay sa kondisyon ng mga tulay kahit hindi niya namamalayan. Geometry, yun pala ang gamit nito. Siguro hindi nga totally walang silbi ang karakter kong to. Narinig nilang muli ang tambol ng Jumanji. Alam nilang may masama na namang paparating kaya nagmadali silang tumawid. Habang tumatawid, napansin ni Martha na may gumagalaw. Alam na ni Milo kung ano ito, kaya nagsimula na naman siyang magpaliwanag ng sobrang bagal, pero huli na. Biglang lumitaw ang isang mandrill. Nagumpisa silang tumakbo. Dumami pa ang mga mandrill na humabol sa kanila. Patuloy si Fridge sa pagbibigay ng direksyon kung saan pupunta. Nagkamali ng direksyon si Martha at inatake siya ng mandrill, dahilan para siya ay mamatay. Nang mabuhay ulit si Martha, sinubukan ni Spencer tumalon papunta sa kabilang tulay pero nadulas siya at nahulog. Napunta siya sa tulay kung nasaan si Martha. Tumakbo silang dalawa at sabay na tumalon at kumapit sa lubad para makatawid sa kabilang bangin. Habang tumatakbo pa rin ang iba, aksidenteng nabali ni Fridge ang kanyang bukong-bukong. Na-stuck naman si Milo sa gitna ng tulay kaya sinagip siya ni Lolo Eddie sa pamamagitan ng pagputol ng lubad. Pagdating sa kabilang bangin, napaligiran sila ng mga mandrill. Pero bigla silang umatras sa pagdating ni na Alex, na bumalik bilang Seaplane McDonough, at ni Bethany, na ngayon ay isang kabayong ang pangalan ay Cyclone. Lumabas na humingi pala ng tulong si Bethany kay Alex para makabalik sa loob ng Jumanji. Nagsuot sila ng mga mainit na damit na dala ni Alex habang pinaplano ang susunod nilang hakbang. Lumapit si Lolo Eddie kay Milo para makipag-usap. Dito inamin ni Milo na kaya siya bumalik sa buhay ni Eddie ay dahil may malubha siyang sakit at hindi na raw siya tatagal. Gusto niyang gugulin ang natitira niyang oras kasama ang mga taong mahal niya. Sa wakas, nagkabati na sina Milo at Lolo Eddie. Nag-usap silang parang matagal nang magkaibigang muling nagkaayos. Samantala, sa ibang bahagi ng grupo, reklamo si Fridge tungkol sa kalagayan nila. May natuklasan siyang ilog, parehong ilog na nagpalit ng katawan ni na Fridge at Martha dati. Maliban kina Martha at Alex, tumalon ang lahat sa tubig at ayun na naman. Nagpalit-palit na naman sila ng katawan. Sobrang saya nila pagkatapos, lalo na si Lolo Eddie. Masaya siya dahil may buhok na siya sa wakas, matapos ang 40 taon na pagiging kalbo. Gusto pa niyang ipakita ito kay Milo. Pero bago pa man nila magawa, bigla silang nahuli ng mga tauhan ni Jurgen. Dahil isang buhay na lang ang natitira sa lahat maliban kay Alex, kailangan nilang maging maingat sa pag-rescue kina Lolo Eddie at Milo. Nagbigay si Fridge ng mga climbing gear kay Spencer, na sasama kay Martha sa pag-akyat. Samantalang sina Alex, Fridge, at Bethany ay magtatangkang pumasok sa main entrance ng palihim. Habang papasok, tinanong sila ng mga gwardya kung sila ba ang magkapatid na kababat. Nagkunwari silang sila nga, at gumana naman. Habang umaakyat, napunta ang usapan ni na Martha at Spencer sa relasyon nila, pero halatang hindi ito ang tamang oras kaya nagpatuloy na lang sila sa pag-akyat. Natagpuan ni Alex si Milo na nakakulong pero sa kasamaang palad, napakan niya ang isang patibong. Namatay siya, nag-respawn, tapos tinamaan ulit kaya isa na lang din ang natitirang buhay niya. Nakapasok din sina Martha at Spencer at natagpuan si Lolo Eddie, na nagsabi sa kanila kung nasaan ang hiyas. Sa wakas, nakalusot na rin si Alex sa mga traps, at habang palalayain na niya si Milo, may napansin siya. Samantala, sina Fridge at Bethany ay dinala na kay Jurgen. Isa sa mga tauhan ni Jurgen ang nagsabi, ang isa sa inyo ay matalino, at ang isa naman ay isang matapang na eunuch. Sandali, anong sinabi mo? Eunuch, sinabi ng tauhan na kilalang kilala na sa Jumanji ang alamat tungkol sa nakababatang kapatid na isinakripisyo ang kanyang tentacles para iligtas ang lupain mula sa baha. Lahat ng tao alam ang kwento tungkol sa kapatid kong si, at sa kanyang sikat na bayag. Kung nasaan man sila, sana ligtas sila. Tumigil ka nga dyan. Andito pa tong dalawa kong itlog. Nagpupumilit pa rin si Fridge na ipagtanggol ang sarili niya, pero pinigilan siya ni Bethany. Tama na, makisama ka na lang, baka mahuli tayo. Okay. Wala akong itlog. Pagdating nila sa kinaroroonan ni Jurgen, may babaeng inalok sila ng cake. Hindi po, salamat. Balik tayo kay Lolo Eddie. Nagawa niyang buksan ang kahon gamit ang kanyang skill, pero wala roon ang hiyas. Lumabas na si Jurgen pala ang may hawak nito. Pagdating niya para salubungin ang peking magkapatid na kay Bobby, tinanong niya agad sila tungkol sa kapatid nilang babae na ipapakasal daw sa kanya. Sina Fridge at Bethany, na wala namang alam tungkol doon, muntik nang mabuking, buti na lang dumating si Martha at nagpanggap
tumanggap bilang kapatid nilang babae. Pero, biglang lumapit ang isa sa mga tauhan ni Jurgen at nagsabing paparating pa lang ang totoong magkapatid na Kabbabek. Biglang gumawa ng epic entrance si Spencer, dumiretso siya kay Jurgen at hinarap ito. Sa kanyang gulat, kasing lakas niya si Jurgen. Pinalipad siya ni Jurgen, pero napansin nito ang desert berry na hawak ni Spencer. Sa di malamang dahilan, bigla siyang tumakbo at hinabol siya ni Spencer. Kinuha ni Fridge ang radyo sa bag niya at pinatugtog ito para ma-activate ang dance fighting skills ni Ruby, gamit ni Martha sa pakikipaglaban sa mga tauhan ni Jurgen. Sinubukang tumakas ni Jurgen sakay ng Zeppelin dala ang hiyas, pero sinundan siya ni Spencer at nakipaglaban sa loob ng airship. Pagdating ng buong grupo, nagsimulang masira ang Zeppelin. Gamit ang Jumanji Berry, pinahina ni Spencer si Jurgen, gaya ng hinala niya, at matapos ang ilang malalakas na suntok, tinalon niya si Jurgen palabas ng Zeppelin, kinuha ang hiyas, at pinanood itong mahulog at mamatay. Sinabi ni Milo kay Lolo Eddie na sakyan siya. Lumabas na si Cyclone, ang kabayo, ay marunong palang lumipad. Inihagis ni Spencer ang hiyas kay Lolo Eddie, at saka ito lumipad paitaas, hawak-hawak ang hiyas habang iniaangat ito sa ilalim ng araw. Sabay-sabay silang sumigaw na Jumanji, at muling naibalik sa ayos ang buong lupain. Dumating si Nigel para ihatid sila pabalik sa totoong mundo, pero si Milo, nagdesisyong manatili sa loob ng Jumanji bilang si Cyclone. Matapos ang 75 taon ng pamumuhay, sa wakas daw, natutunan na niyang lumipad. Pero alam ni Lolo Eddie kung ano talaga ang tunay na dahilan. Nagpaalam siya sa kaibigan niyang si Milo, at pinanood nila itong tumakbo at lumipad ng masaya patungo sa langit. Lahat sana ay pinalad na magkaroon ng kaibigang katulad ni Milo. Halika na, Lolo, uwi na tayo. Pagbalik nila sa basement, nasa totoong mundo na ulit sila. Makikita sa huling eksena na naglalaro ng video game si Spencer kasama si Lolo Eddie, na ngayon ay mas na-appreciate na ang pagiging matanda. Isa pala itong biyaya. Kinabukasan, pumunta sina Spencer at Lolo Eddie sa Norris Restaurant para makipagkita kina Fridge, Martha, at Bethany. Habang nagbabalik tanaw si Lolo Eddie sa mga alaala niya sa restaurant, nilapitan siya ng may-ari nito, si Nora. Siya pala ang parehong Aunt Nora nina Judy at Peter, na tumanggap sa kanila matapos mamatay ang kanilang mga magulang. Sa pagtatapos ng pelikula, bumaba ang nanay ni Spencer sa basement kasama ang repairman para ayusin ang heater. Napansin ng repairman ang Jumanji console, napahanga siya rito, bago niya ito hawakan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.